Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kontrobersyal ngayon ang pahayag ng mayor ng Pasig City na si Vico Soto dahil sa kanyang revelasyon laban sa kanyang kalaban sa pagka-mayor ng Pasig. Ayon daw kay Mayor Vico, ang St. Gerald Constructions Company ay may koneksyon daw sa voters machine provider na Miru. Bago pa ito isiniwalat ni Mayor Vico ang maanomalyang impormasyon na ito, kinwestiyon na ng COMELEC ang St. Timothy Construction Supply na isa sa venture partner ng Miru dahil sa pagkaka-involve nito sa pagsali. Sa halalan, isa kasi daw sa may-ari nito ay tatakbo ngayon halalan at posible daw na gamitin nito ang kanyang impluensya para manalo dahil ito ay may koneksyon sa magpro-provide ng voters machine sa Pilipinas. At hindi iyon pwede. Ngayon ano ang koneksyon ng St. Gerald at St. Timothy sa aligasyon ni Vico Soto? Abangan po natin kung ano ang revelasyon niya dito. Bago muna po iyan, panoorin na muna natin itong balita. Umatras na ang isa sa tatlong local partners ng technology provider na Miru mula sa joint venture para sa 2025 midterm elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa Commission on Elections, ito ang St. Timothy Construction Corporation. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pag-atras ng kumpanya ay bunsod ng issue sa conflict of interest. Nakarating sa COMELEC ang impormasyon na ang mga may-ari ng kumpanya ay gustong tumakbo sa paparating na halalan. Dagdag pa ni Chairman Garcia, nagbigay sila ng dalawang kondisyon sa kumpanya. Una ay ang umatras ito sa joint venture, pero kung ayaw naman itong iurong ang kandidatura ay ididiskwalipika o pipigilan nilang makatakbo ang mga may-ari nito. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay para mapanatili ang integridad at kredibilidad ng paparating na halalan. Ilang araw na ang nakalilipas na nakarating sa kaalaman ng Commission on Elections ang impormasyon na maaari yung sinasabing may-ari ng kumpanya na St. Timothy ay maaaring tumakbo sa halalan, sa lokal at sa nasyonal. At dahil dyan, kinonvey ng Commission and Bank ang sentimiento niya sa kanila, sa Miru at ang kanilang mga partners sa sinasabi natin na we will not allow that the integrity of our election will be questioned. Samantala, naipadala na sa Law Department ng COMELEC ang withdrawal ng St. Timothy Construction Corporation sa pagiging local partner, technology partner ng Miru. Tama ang narinig nilang balita na itong St. Timothy ay totoong tatakbo ngayon na halalan at ang ebidensya ay isiniwalat ni Mayor Vico Soto dahil ayon po kay Mayor. Ito daw St. Timothy Constructions Company at ang kalaban niya sa pagka-mayor ng Pasig na may-ari ng St. Gerald Constructions ay iisa. Tama po ang narinig po ninyo, yung binabanggit ni COMELEC Chairman Garcia. Ay yung may-ari ng St. Timothy ay siya mismo ang makakalaban ni Vico sa pagka-mayor, kaya ito ngayon si Mayor Vico, ini-expose ang katiwalian nitong makakalaban niya. Para po sa karagdagan pang paliwanag ni Mayor Vico, panoorin po natin ito. We acquired the copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified true copy. Makikita niyo po, ang presidente nila ay pangalan Miguel Hintura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building dito. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Hintura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po inukwento ito? Ito po yung picture niya, hawak-hawak niya, cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya.
holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng JS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, Devil's Advocate, isn't this moot and academic already, given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Ngayon, bakit ko to binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Salita na ang kampo ng partner ng Miru Systems na umano'y lalaban sa eleksyon sa Pasig. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan. Cheryl, narito tayo ngayon sa labas ng opisina ng St. Gerard. Ito yung kumpanyang nadadawit ngayon sa issue ng pag-back out ng isang kumpanya sa Miru System na election service provider. Pero bago yan, sinilip muna natin ang eksena sa Pasig COMELEC kung saan inaabangan din ang pag-ahain ng COC ni incumbent Mayor Vico Soto. Mainit ang labanan para sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Pasig. Posibleng makatapat ni Mayor Vico ang Chief Financial Officer ng St. Gerard Construction na si Sara Diskaya. Uminit ang tensyon sa dalawang kampo at may mga banatan nang nagaganap online. Sa isang social media post, binanggit ni Soto na ang kanyang makakaharap sa pagka-alkalde ay konektado sa St. Timothy Construction Corporation na joint venture partner ng South Korean company na Miru System na magpo-provide ng automated voting machine at iba pang election paraphernalia sa darating na halalan. Nag-upload din si Soto ng kopya ng Articles of Incorporation kung saan tatlo dito ay may pangalang Diskayao. Dininay naman ng St. Gerard ang kanilang koneksyon sa STCC at sinasabing mali ang sinasabi ni Soto at hinimok ang publiko na iwasan ang spekulasyon at maling impormasyon mula sa mga political personalities. Sa press conference naman sa St. Gerard, kani-kanina lang, itinanggi nila na iisa lang sila ng St. Timothy. Lumalabas naman na magkatabi ang office address ng dalawang kumpanya dahil nangupaan noon ang St. Timothy sa katabing building na ginagamit ng St. Gerard. Sa press conference kahapon, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na nakatanggap na sila ng kopya ng withdrawal letter ng St. Timothy Construction Corporation. Inassure naman ng Miru System na patuloy silang nakatutok sa preparasyon para sa darating na halalan at mag-move forward na sila matapos ang pag-withdraw ng STCC. Unang uminit ang tensyon ng dalawang kampo matapos pahatiwan ni Soto na ang St. Gerard ang nasa likod ng rally kontra sa bagong Pasig City Hall Project. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang revelasyon ni Mayor Vico Soto hinggil dito sa makakalaban niya sa pagka-mayor ng Pasig. Mabuti na lang at hanggat maaga pa ay nalaman na niya itong maitim na agenda ng kanyang kalaban. Kung hindi niya ito nadiskubre, sigurado talo siya dahil posibleng gamitin ng kanyang kalaban ang impluensya nito sa Miru Company na dayain ang resulta ng boto nito. Anyway, kung maaalala po natin, itong makakalaban ni Mayor Vico sa pagka-mayor ng Pasig at yung mga naghakot ng magrarally sa Pasig laban dito kay Mayor Vico ay iisa. Talagang pinupuruhan itong si Vico Soto ng kanyang katunggali sa pagka-mayor dahil alam ng makakalaban nito na hindi siya mananalo sa kasalukuyang mayor. Dahil sa magandang pamamalakad nito sa Pasig, mahihirapan niya itong tapatan. Anyway, good job Mayor Vico na isiwalat mo itong mga ganitong anomalya sa ating gobyerno. Mabuhay po kayo! May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.